Okay, mga kababayan, kumusta po kayo dyan? Narinig nyo na ba ang pinakabagong chika sa politika? Iyakan na. Si Senator Amy Marcos hinamon si First Lady Lisa Marcos at ang kanyang anti-Claire na si Claire Castro sa isang investigasyon na magpapakita kung sino ang tunay na nagkakalat ng fake news. Pero teka, sino nga ba ang tama? At bakit parang teleserye na itong awayan sa Malacanang? Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan, Australia, at sa lahat ng sulok ng mundo? Welcome sa ating hard-hitting, no holds barred na politika, political breakdown na puno ng katotohanan, tawa at chismis na may sustansya. Kami ang inyong source ng intellectual at may take din po kami na konting satire sa Philippine politics. At ngayon pag-uusapan natin ang mainit na labanan, Amy Marcos at Sara Duterte laban kay Lisa Marcos at Claire Castro. Ang layunin natin mga kaibigan, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan natin ang ma-inform natin, lalo na mga kabataan at OFWs natin sa Hong Kong, Dubai, London at New York. Kaya naman, i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Davao, Riyadh at Sydney. At kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please para mapanatili natin ang ganitong klaseng content. Ngayon sumisid tayo sa ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, witty na komentaryo at fact-based na pag-aaral ng mga kontrobersyal na issue sa politika. Handa na ba kayo? Let's get it on! Kung akala mo ang teleserye lang ang puno ng drama, nagkakamali ka. Ang Philippine politics mas intense pa kaysa sa K-drama. Ano ba ang nangyari? Si Senator Amy Marcos hinamon si First Lady Lisa Marcos na imbestigahan ang mga aligasyon tungkol sa isang business executives debt sa US. Pero si Claire Castro, ang Palace Press Officer, sabi niya, no need to respond. Ano ito, anti-Claire? Defensive match? Okay, noong July 15, 2025, naglabas ng bomba si Senator Amy Marcos na hiniling na imbestigahan ang di umano'y koneksyon ni Lisa Marcos sa isang kontrobersyal na insidente sa US. Pero sagot ni Claire Castro, para bang sinabing wala kaming pake sa chismis mo, Amy? Pero teka, bakit nga ba ganito ang reaksyon? Hindi ba't ang Malacanang ang dapat unang magbigay ng linaw? Sus Mariosep, parang telenovela na ang labanang ito. Ayon sa mga ulat, si Amy Marcos ay nagtawag ng investigasyon dahil sa mga aligasyon na konektado si Lisa Marcos sa isang insidente sa US. Pero si Claire Castro, sa isang press conference, sinabing unfazed ang First Lady at hindi na kailangan magpaliwanag. Wait, what? Kung walang itinatago, bakit hindi sagutin? Sa kabilang banda, si Amy na kilala sa kanyang matapang na paninindigan ay suportado rin ni Vice President Sara Duterte na may sariling laban kontra sa Marcos administration. Parang wrestling match na ito mga kababayan. Si Claire Castro anti-Claire ng Malacanang, parang spokesperson ng huwag kang magtanong, magtiwala ka na lang movement. Pero Claire, kung wala kang itinatago, bakit parang natataranta ka sa tanong ni Amy? At si Lisa, First Lady ng Bayan, bakit parang allergic sa transparency? Kung ikaw ang nasa hot seat, mga kababayan, anong gagawin mo? Magpapaliwanag o magpapalusot? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Sino ang tama? I-comment nyo sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Toronto, Dubai at Manila. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button para sa mas maraming ganitong hard-hitting na content. Kung may unity team dati, ngayon may Amy Sara Power Duo. Pero ano nga bang ginagawa ng dalawang ito na nagpapainit sa politika at bakit sila ang darlings ng maraming kabataan at OFWs? Si Senator Amy Marcos, ang ate ng Pangulo, ay hindi lang basta Marcos. Siya ay nag-iisang senador na may guts na harapin ang sariling kapatid at ang kanyang administrasyon. Sa kabilang banda, si Vice President Sara Duterte, ang inday ng Davao, ay nagpapakita ng fearless na paninindigan laban sa mga akusasyon ng korupsyon at fake news. Sa isang campaign ad noong April 2025, magkasama silang nagsalita tungkol sa itim na kulay ng bansa.
isang hard-hitting na pahayag na nagbigay ng hope sa maraming kababayan natin sa Davao, Cebu at maging sa Hong Kong at Saudi Arabia. Ayon sa mga ulat, si Amy Marcos ay sumuporta kay Sara Duterte sa kanyang laban kontra sa mga akusasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Si Sara naman, na dating Education Secretary, ay nagbitiw noong June 2024 dahil sa toxic na relasyon kay Pangulong Marcos. Sa kabilang banda, si Amy Marcos ay nagpalabas ng campaign ad na sinuportahan ni Sara, Okay, na nagsasabing ang bansa ay nagluluksa sa gutom at krimen. Ang ad na ito ay nagbigay ng strong message sa mga kabataan at OFWs na ang dalawang ito ay handang lumaban para sa katotohanan. Si Amy ay kilala sa kanyang trabaho sa mga dati, yung kabataang barangay at kooperatiba para sa mga magsasaka at guro. Si Sara naman ay nagtulak ng mandatory ROTC at mga programa para sa edukasyon. Pero bakit sila pinupuntirya? Dahil ba sila ang threat sa 2028 elections? O dahil may hidden agenda ang mga nasa likod ng mga akusasyon laban sa kanila? Si Amy at Sara, parang superhero ng Philippine politics, habang mga iba ay busy sa photo ops at press releases, sila mga frontliners na handang magsalita ng katotohanan kahit pa maging kontrobersyal. Pero teka, bakit parang ang daming haters? Baka naman kasi sila ang tunay na game changers. O kung Team Amy Sara ka, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Singapore at Zamboanga City. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Kung si Amy at Sara ang power duo, sino naman sina Lisa Marcos at Claire Castro? Ang defensive duo na laging handang magpalusot. Let's break it down. Okay, si First Lady Lisa Marcos na dating low-key, ngayon ay nasa gitna ng kontrobersiya. Noong July 2025, hinamon siya ni Amy na magpaliwanag tungkol sa isang insidente sa US, pero sagot ng kanyang spokesperson, si Claire Castro, unfazed daw ang First Lady. Ano ito, Claire? Scripted answer? Si Claire na kilala bilang palace press officer ay parang bodyguard ni Lisa, laging handang magtanggol kahit walang malinaw na sagot. Ayon sa mga ulat, si Claire Castro ay nagbigay ng pahayag na walang need na magpaliwanag ang Malacanang sa mga alegasyon ni Amy. Pero bakit nga ba ganito ang kanilang approach? Ayon sa mga expose, si Claire Castro ay tinawag na anti-Claire ng mga netizens dahil sa kanyang defensive na tono. Samantala, si Lisa Marcos ay naakusahan rin ng snubbing kay Sara Duterte sa isang event na lalong nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang Malacanang sa ilalim ni Pangulong Marcos ay nagtulak ng mga reforms tulad ng Republic Act 12174 laban sa chemical weapons at pagbabalik ng on-site classes noong 2022. Pero bakit parang laging reactive ang kanilang tugon sa mga issue? Ang defensive na postura ni Lisa at Claire ay nagdudulot ng pagdududa sa transparency ng administrasyon. Si Lisa Marcos parang reyna na laging may royal spokesperson sa likod niya. Pero Claire, sis, kung wala kang itinatago, bakit parang laging panic mode ang sagot mo? At si Lisa, kung ikaw ang First Lady, bakit parang mas maraming tanong kaysa sa sagot? Ay nako, Malacanang, magpaliwanag kayo ng maayos. Anong tingin nyo sa defensive duo? Mag-comment sa baba at i-share sa ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Jeddah, Melbourne at Cebu City. Huwag kalimutan magpadala ng super thanks para tuloy-tuloy ang aming hard-hitting na content. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malaking larawan. Sino nga bang nagkakalat ng fake news? At bakit ang mga kabataan at OFWs ang dapat maging vigilant sa mga ganitong issue? Sa isang banda, si Amy Marcos at Sara Duterte ay inaakusahan ng mga trolls na nagkakalat ng disinformation para sa 2028 elections. Sa kabilang banda, ang Malacanang sa pamumuno ni Lisa Marcos at Claire Castro ay parang laging on the defensive na nagdudulot ng hinala sa kanilang credibility. Pero teka, sino nga ba ang tunay na fake news dito? Ang mga fact-checkers tulad ng Rappler ay nagsasabing ang disinformation ay laganap sa Philippine politics, lalo na noong 2022 elections. Pero bakit parang laging may bias ang mga ulat? Ayon sa check.ph, noong 2022, ang Marcos Duterte tandem ay nakinabang sa positive disinformation na nagpapakita ng magandang imahe kina Amy at Sara.
Sa kabilang banda, ang mga kalaban nila ay naging biktima ng negative disinformation. Pero ngayon, parang baliktad na ang sitwasyon. Ang Malacanang ang lagi nasa hot seat, ha? Ang tanong, sino ang tunay na puppet masters sa likod ng mga narratives na ito? At bakit mahalaga ito sa mga kabataan at OFWs? Dahil kayo ang magpapasya sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang disinformation ay hindi lang tungkol sa fake news, ha? Ito ay tungkol sa power, sino ang kumukontrol sa informasyon, at sino ang nagtatakda ng narrative, ha? Si Amy at Sarah ay nagtutulak ng transparency at accountability, habang ang Malacanang ay parang laging damage control mode. Pero mas mahalaga, paano natin matitiyak na mga kabataan at OFWs ay makakakuha ng tamang impormasyon. Fake news, parang national sport na sa Pilipinas. Pero sino ang MVP? Si Amy at Sarah na handang harapin ang mga akusasyon, o si Lisa at Claire na parang laging may script na wala kaming kasalanan? Mga kababayan, oras na para maging fact-checkers tayo mismo. Kung gusto nyong malaman ang katotohanan, isubscribe ang channel natin at i-share sa inyong mga kaibigan sa Vancouver, Doha at Iloilo City. Magpadala rin ng super thanks, ha, para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Kung ganito ang labanan, anong mangyayari sa 2028 elections at bakit mahalaga na maging involved ang mga kabataan at OFWs? Isang araw sa Davao City, isang OFW mula sa Dubai ang nagtanong sa akin, "Kuya, sino ang dapat paniwalaan? Ang Malacanang ba o matulad ni Amy at Sarah?" Ang sagot ko, "Kababayan, ikaw ang magpasya. Pero para makapagpasya, kailangan mong malaman ang katotohanan." Ang labanang ito ay hindi lang tungkol kina Amy, Sarah, Lisa at Claire. Ito ay tungkol sa future ng Pilipinas. Ang 2025 midterm elections ay naging litmus test, ha, para kina Marcos at Duterte. Ayon sa mga ulat, si Sara Duterte ay front-runner para sa 2028 presidential race, habang si Amy naman ay posibleng maging kingmaker. Pero ang Malacanang sa pamumuno ni Lisa at Claire ay gagawin ang lahat para mapanatili ang power. Ang tanong, sino ang magwawagi? At paano ito makaka-apekto sa mga kabataan at OFWs? Ang mga issue tulad ng education, corruption, at foreign policies, ha, lalo naman tensyon sa South China Sea, ay magiging sentro ng 2028 elections. Si Amy at Sarah ay nagtutulak ng nationalist na agenda, habang ang Marcos administration ay mas pro-US. Anong mas mahalaga sa iyo, kababayan? Ang 2028 elections parang Miss Universe ng politika. Sino ang magwawagi? Si Amy ang fearless senators? Si Sara naman ang inday ng Davao? O baka naman si Lisa at Claire na handang mag-catwalk sa damage control? Pero seryoso mga kababayan, ang tunay na winner ay kayo kung magiging involved kayo sa politika. O kung gusto nyo maging bahagi ng pagbabago, isubscribe ang channel natin, #WalkWithLan, at i-share sa inyong mga kaibigan sa London, Abu Dhabi at Taguig. Magpadala rin ng super thanks para tuloy-tuloy ang aming hard-hitting na content. Mga kababayan, tapos na ang ating ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, tawa at chismis na may sustansya. Ano ang natutunan natin ng labanan ni Amy Marcos at Sara Duterte kontra kina Lisa Marcos at Claire Castro ay hindi lamang tungkol sa fake news, ito ay tungkol sa power, transparency, at sa kinabukasan ng Pilipinas. Si Amy at Sarah ay nagpapakita ng courage, ha, sa paglaban para sa katotohanan, kahit pa na maging kontrobersyal. Si Lisa at Claire naman sa kabilang banda ay parang laging defensive na nagdudulot ng pagdududa sa kanilang credibility. Ang mga kabataan at OFWs ang magpapasya sa kinabukasan ng Pilipinas, kaya mahalagang maging informed at involved. Kaya naman mga kababayan, mula Quezon City, Davao, Los Angeles at Dubai, kaya i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share ang video na ito. Huwag kalimutang magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Magkita-kita tayo sa susunod na episode at sama-sama nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng Philippine politics. Salamat at keep it real. Mabuhay ang Pilipinas!